Magandang araw mga bata, ako si Teacher Nads. Ako ang magtuturo sa inyo ngayong araw. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pangangalaga at gamit ng mga halaman. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang mga paraan upang pangalagaan natin ang ating mga halaman. Una, diligan ang mga halaman. Kailangan ng mga halaman ang tubig upang ito ay lumaki. Maaaring diligan ito 2 beses sa isang araw, sa umaga at bago maggabi. Pangalawa, ilagay ito sa may araw. Ilagay ang halaman kung saan mayroong sikat ng araw, kailangan nila ito para sila ay mabuhay. Pangatlo, paglagay ng bakod. Importanteng malagyan natin ng bakod ang mga halaman upang ito ay maprotektahan sa mga hayop. Pang-apat, paglagay ng pataba. Ang pataba ay nilalagay natin sa mga lupa upang bigyan ang halaman ng sapat na nutrisyon. Pang-5, paglagay ng karatula. Ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao na makakakita ng mga halaman upang maiwasan ang mga pagputol at pagkuha dito. Ngayon naman mga bata, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang mga gamit at pagkain na galing sa iba't ibang halaman. Una, gulay at prutas. Sa ating mga halaman tayo kumukuha ng iba't ibang klase ng gulay at prutas na ating kinakain. Halimbawa ng mga prutas ay saging, pinya, at pakwan. Sa gulay naman, repolyo, kamatis, at marami pang iba. Pangalawa, mga gamit. Marami tayong mga gamit na gawa sa halaman o punong kahoy. Ang mga halimbawa nito ay mga kabinet, lamesa, at upuan. Pangatlo, papel at aklat. Ang ating ginagamit na mga papel at aklat ay mula rin sa ating mga halaman, kaya dapat hindi natin ito sayangin. Pang-apat, mga gamot. Maraming halaman ang ating ginagamit para maging gamot. Halimbawa ng mga halamang gamot ay oregano at lagundi. Pang-5, bahay. Karamihan sa ating mga bahay ay gawa sa punong kahoy o halaman. Marami tayong makikitang bahay na ganito sa probinsya o mga bukid. Marami ka na natutunan tungkol sa pangangalaga at sa mga gamit ng halaman. Ngayon naman, meron akong mga tanong. Lagyan ng check ang kahon kung tama at X kung mali. Una, dapat natin diligan ang mga halaman. Pangalawa, ang mga prutas at gulay ay galing sa mga halaman. Pangatlo, ilagay ang mga halaman sa hindi sisikatan ng araw. Pang-apat, maaari maging gamot ang mga halaman. Pang-5, maaaring gumawa ng upuan at lamesa gamit ang mga halaman. Pang-6, ang papel at mga aklat ay hindi gawa sa halaman.
Pang-7, maglagay ng karatula sa mga tanim na halaman. Pang-8, maaari tayong magtayo ng bahay na gawa sa punong kahoy. Diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Paalam!